ayun guys, good day and another day, another vlog na naman, di ba? Sabi nga ni paring Hype. So ngayon, syempre nasa sasakyan na naman tayo. Since sasakyan at weekend ngayon, so alam niyo na, may papakabit na naman tayo kay Tambay 2. So technically, gusto kong ipakabit is magpapalit ako ng mugs, no? So yun yung ating gagawin for today. Yun ang ating goal na para mapalitan yung mugs natin. So currently ang mugs ko, just for the information of everyone, is the Raptor stock mugs. So yun yung ano ko. Actually ever since na before ko pang gustong bilhin or bago ko pa mabili si Ranger natin, yun na talaga ang aking pangarap na setup. Yung Raptor look siya, tapos lahat syempre including yung Raptor mug, syempre yun yung automatic na yun. So kaya yan, nakatatak na yun, which is na-achieve naman natin. Kung makikita nyo sa previous videos ko, yun na talaga yung naging setup ko. Parang siguro ilang months na ba ngayon, since April, May, June, July. So 4 months, sabihin natin 3 months. 3 months is yun na yung setup ko. Pero yun nga, medyo meron akong nakukulangan kasi ako sa Raptor mugs, yung lapad niya, yung offset niya. So actually nagawan ko naman siya ng paraan dati. Until lang naman ganun pa rin siya. Kasi ang ginawa ko, naglagay na lang ako ng wheel spacer. So nung naglagay ako ng wheel spacer, actually 2 beses ako nagpalit ng wheel spacer, naglagkapit ng wheel spacer. Yung unang wheel spacer ko is 35mm. So which is 1.25 inches, I think. Yun yung unang-una kong wheel spacer. Kaso parang after a few days, actually if I'm not mistaken 3 days, after 3 days na rin ako na nakulangan din talaga ako ulit na pag tinitingnan ko siya, sabi ko may something wrong. May something wrong talaga. O ako lang siya. May kulang. So kaya ang ginawa ko, parang after 3 days lang yun talaga, nagpalit naman ako ng wheel spacer ulit ng mas makapal, which is 50mm, 2 inches I think. 2 inches. So yun yung pinalit ko ngayon. So pagpalit ko, medyo na-satisfied na ako kasi lumabas na siya sa fender. So maganda na siya, lumabas siya. So parang ang astig na ng itsura niya. Yun, pero after few, tumagal naman siya ng months, I think 2 months or 1.5 month from today. Pero yun nga, pag tinitingnan ko ulit siya, napiling ko pa rin talaga na kulang pa rin. Alam mo yun, may kulang, may something wrong talaga. Kaya nakapag-decide ako na mag-explore na naman. So mag-search ganyan, kung ano bang pwedeng gawin. So hanggang nagkaroon ako ng 2 option. So yung option 1 ko talaga, kasi since gusto ko talaga si Raptor Mars, yung itsura niya. Gusto ko rin yung yung gunmetal. Ang nauna ko talagang ginawa or inisip, yung option 1 ko is magpalit ng tires, mas malaking tires. So yung tires na gusto ko sana ipalit ay yung 315 yung niya, yung laki. Instead na 285. Yung 285 yun yung current ko ngayon. So instead na 285, ang gusto ko sana gawin 315. Yun yung first option ko. So ginawa ko, since na bago pa lang naman yung 285 ko, tinanong ko dun sa shop kung saan ko binili yung 285 kong tires, kung pwede bang mag-swap. Parang trade in ko yung binili ko sa kanila 2 months ago, tapos palitan ng 315. Syempre pag 315, syempre mag-a-add ako, syempre. So yun yung ko. So in-expect ko kahit pa paano may value pa rin yung tires na binili ko na 2 months ago lang. Tapos parang 2K lang yung natakbo ko doon, 2K kilometers or less. Kaso yun nga, sadly nung tinignan nila, ang sabi nila sa akin 2K na lang, 2K each yung tires nila bibili. So parang sobrang
nanghinayang talaga ako kasi sobrang bago pa niya, meron pa nga siyang ano yun, parang buhok-buhok sa ano. So sobrang nanghinayang ako. So kung ipapalitan ko siya yung tires na ang from I think 9,000 each, papalitan ng na babayaran na lang nila ng 2K. Sobrang grabe yung nalugi ko, diba? Parang gano'n. So yun ang isip ko. Kaya nag-let go na ako doon sa ganong thinking na palitan yung tire. So yung dumating sa point na ang naisip ko na lang pagpalit ng mags, kahit gusto ko si Raptor mags. So ang gagawin ko na lang ngayon, yun nga, magpapalit na ako ng mags na mas malapad syempre, pero same size pa rin kasi ang ilalagay pa rin nating tires is yung existing, which is yung 285, 17. So ganun pa rin naman. So pero this time yung offset kasi saka yung lapad ng mags is malaki talaga. 17 17 by 10, so 10 inches yung lapad. Compare mo kay Raptor, I think 8.5 lang siya yung lapad niya. So and then also si Raptor kasi ang offset niya is 35 plus 35. Ang ito ngayon bibili natin is minus 38. So imagine, grabe yung labas doon, di ba? So yun ang medyo exciting na part. Gusto ko malaman kung gaano ka siya lalabas. Imagine, naka 50mm pa ako na wheel spacer. Hindi ko yun tatanggalin. So still lalagay ko pa rin siya doon. So ganun yung mangyayari. So imagine kung gaano kalapad yun, gaano kalalabas pala yung gulong, diba? So doon ako na-excite kasi gusto ko talaga yung mga ganung nasakyan, yung parang bulldog style ba, yung makaganon yung ganon yung parang pag nagwadaan sa kalsada nakaganyan yung bulldog, yung nakalabas yung ano niya, yung gulong niya, parang gano'n. Bukaka, yun, nakabukaka siya. Tapos actually yung wife ko ang tawag sa territory namin is si bulldog. Kasi pag titingnan mo pag nasa likod ka niya, gano'n yun, bukaka yung gulong yun. Pero maganda naman siya actually. Pero ayaw ko sa iba. Pero yun talaga yung gusto ko sa mga sasakyan, malaking gulong, tapos nakalabas. So yun, ang dami ko na nakwento. Pero yun, so ngayon papunta na tayo sa sa shop. So dito yun sa Quezon City. Actually medyo nag-worry nga ako dahil paulan na. Actually umuulan na pero mahina pa naman. Pero yun na medyo nag-worry ako baka kasi lumakas Quezon City to at magbaha. So anyway, ang haba ng kwento ko. So papakita ko na ngayon sa inyo pag dating natin sa shop. Papakita ko sa inyo yung before and after, and then paano siya i-install, balancing and everything. So yan, papakita ko sa inyo. And then para malaman nyo rin kung saan yung shop, and then also yung price syempre. Saka syempre yung actual na mags ko, ano may papalit ko. Okay, dami ko na sinabi. Introduction pa lang yan sige go. So yun lang guys, see you. Malapit na tayo, ito na pala. Pasok na tayo dito sa mags. Ito pala yung shop na pinuntahan natin, yung Jacobs Mags and Tires. Yan, ito yan. Located sila sa Project 8, Quezon City. Ito pala guys, yung current na offset niya. Kung mapapansin nyo, pantay na pantay lang siya. O almost pantay, may konting labas lang. Ayan, so yan yung sinasabi ko, medyo nakukulangan talaga ako. Ito naman yung sa likod. Yan, konting labas lang. Actually may wheel spacer pa yan kasi ganyan talaga kapasok yung Raptor mags Ayan, medyo labas lang siya. Yan, so ito naman yung current looks niya, yung nakakabit pa rin yung Raptor mags. Ang ganda niya, actually decente siyang tingnan, maganda, pero yun nga, medyo nakukulangan lang talaga ako sa offset. Tapos ito na pala yung order natin o yung mags na bibili natin. Isa-isa na nilang nilalabas sa warehouse. So ito yung Black Mamba. So ang ganda niya. So obvious naman na bagong-bago siya. Yan Wow, di ba? Ang ganda. Ang ganda ng yung design niya, ang ganda. Tapos ang ganda ng logo. Kung titingnan mo talaga yung premium siya, yung ganda niya.
So, yung unang nakita ko nga siya na love at first sight talaga ako dyan. So, ang ganda, oh. Ang ganda ng logo. So, yan, oh. Natuwa din ako dyan sa emblem nila. Emblem ba tawag dyan? Tapos, yung ano pala niya, yung model niya is Sentinel. Yan, so yan yung model, and then 1710 din siya, and then yung sabi ko nga negative 38 yung offset niya. So sobrang nagandahan nga ako, nagpa-picture pa ako dyan. Ayan, so ako talaga yung nag-suggest niya na picturean ako. So yun nga, after namin mag-picture, tatry na nila ngayong tanggalin yung isang gulong. So actually, tatry lang muna nila ikabit yung isang mugs, kasi nga nalaman din nila na naka-wheel spacer pala ako, saka nakaano kasi yun 17 ano yun by 10, so 10 inches talaga yun ang wide niya. So ang worry nila dito is actually sasabit siya. So kaya ang sinabi nila, itatry muna nila yung isa to make sure kung ano ba yung, kung kakasya ba talaga, kasi sinasabi ko kasi dito na gusto ko talaga nakakabit pa rin yung wheel spacer, ayoko siyang tanggalin kasi yun nga yung goal ko is mapalabas talaga siya ng yung pinaka-maximum na labas niya. So, yun yung goal ko eh. So, ayan nga pala yung ano ko, yung pa-lift ko. Tapos, in the future, iniisip ko rin pala itong palitan ng bakal. So, may nakita kasi akong ganyan. So, soon, papalitan ko rin yan. Yan, dito nga, tinatanggal na nila yung Raptor mugs. Kung mapapansin nyo, ang ganda rin naman talaga ng Raptor mugs eh. Malapad na rin naman siya. Pero yun nga, mas gusto ko talaga yung mas malapad pa. So ako yung may problema dito, hindi yung Raptor mugs. So yan yung ano natin, yung Black Mamba. Kung mapapansin yung lapad talaga niya. Yan, so nakabit na nila dito, and then syempre lalagyan na lang ng hangin yan para masalpak na for testing. So tetest lang talaga kung kakasya ba o hindi, saka kung anong pwedeng gawin. Yan, ito na yung first try. So ilalagay na nila ngayon, kakabit nila dito, and then check natin kung ano ba yung offset niya. Ayan, kung mapapansin nyo nga dito, pagkasalpak, napansin namin na grabe pala, sobrang labas na labas siya. Almost kalahati ng tires is ano na siya eh, labas na oh. So parang hindi na rin siya ganun kagandang tingnan kung ganyan talaga, kasi yung gulong naman is hindi ganun kalapad, pero yung labas na parang sobrang labas naman. Saka syempre i-check din natin kung ano ba yung, kung pasok ba talaga siya o sasabit. So dito nga, kung mapapansin nyo, sobrang sabit talaga siya. So hindi talaga siya pwedeng ganyan kalapad o ganyang kalabas, kasi both sa bumper side saka dun sa may mudguard side, sobrang sabit talaga. Imposibleng ganyan yung ikakabit mong lapad unless talaga magpapalit ka ng bumper. So dito sinabi ko na sige, try na lang natin tanggalin yung wheel spacer, baka sakaling papasok na siya, saka siguro naman labas pa rin. Ayan, so pagkasalpak nga nila, pagkatanggal ng wheel spacer, ano pa rin naman pala, labas pa rin siya, labas na labas pa rin actually. So ganyan pala talaga kalapad si Black Mamba. So hindi mo na talaga kailangan ng wheel spacer, kasi yung mugs pa lang sobrang labas na. Ayan, kasi nga yung offset niya is negative 38. So ganyan pala pag negative 38, labas na siya. Pero kahit tinanggal na namin yung wheel spacer, sabit pa rin siya. Meron pa rin siyang konting sabit. Ayan, so both sides meron din. Ito, actually dito medyo konti lang, pero syempre hindi naman pwedeng may sabit talaga. Kaya napag-usapan namin dito na syempre i-cut na lang. So dyan sa side na may mudguard, may tatanggalin dyan. Yan yung meron siyang plastic na pwede pang tanggalin dun sa loob para maipasok pa yung mudguard. So yun yung option dyan sa side na yan. Yan yung gusto nilang gawin. And then dun sa kabilang side naman, dyan, yan, ang gagawin naman dyan is ika-cut talaga. So no choice kundi i-cut talaga siya. Ayan, so puputulin yung side na yan para hindi na siya sumabit.
Sabi ko nga dito kung pwede bang lagariin na lang. So sabi naman ni kuya dyan, meron naman silang grinder, so iga-grinder na lang daw nila yan. And then dito nga sa likod o dun sa may mudguard, sinabi nila dito na tatanggalin na yung plastic. So yan, ito na yung actual na pagtanggal nila ng plastic sa loob. So tinitornilyo lang pala yan. So parang yan yung humahawak sa mudguard. Yan, ito pala yon yung tinanggal nila dun sa may likod ng mudguard. Yan. So, pwede naman siya ibalik kung kakailanganin. Pero feeling ko naman yung mga ganito, hindi naman kailangan na. And then, dito naman sa harap, yun nga, sabi ko kanina, no choice. So, kailangan putulin talaga siya using grinder. Ayan. So, actually, napansin ko lang dito, medyo delikado itong yung paggawa ni kuya dito kasi pwedeng tumalsik yung yung blade diba? So, yan, dito, pati yung likod, kailangan din na konting grinder lang. May tinanggal lang siya doon na part ng plastic doon sa may mudguard. Yan nga, after naming makat, so yan, medyo may clearance na talaga siya. Pero sabit pa din, especially doon sa may medyo baba, yung parang may dila, something nakalawit doon sa bumper. So dito naman is sa likod naman o sa may mudguard side, okay na siya, cleared na. Ayan, so may gap na talaga siya. So yung sa unahan na lang talaga. So yan sa dito, so na pagdesisyon namin na i-cut na rin yan, yung parang dila na yan. And then after nun, syempre yung kabilang side naman yan, ginawa na rin kuya dyan. So after nun, lahat yun, yung mga gulong binalance na nila. Kasi syempre ikakabit na. Pero napagdesisyonan ko rin dito actually habang binabalance sila, naisip ko rin na pa-paint na lang yung caliper. So before nila i-paint yung caliper, tinatanggal muna nila yung mga kalawang. So yan, tinatanggal nilang ganyan. And then after kasi nyan, pag malinis na yan, lalagyan kasi nila yan ng primer. Yan, ito naman yung sa kabilang side. So, ito yung nalinis na ni kuya dyan. Ayan. So, malinis na siya. Actually, yung pinagkapitan ng wheel spacer, may kalawang siya Kinalawang talaga siya. Yan, yun yung tinanggal. Tapos, after ng malinis, ito nga, primer na siya. So, yung bala ko nga dito, ng una, is yung caliper lang talaga, yung sa unahan lang. Gusto ko lang kasi makita kung maganda ba pag red siya. Pero eventually nung nakita ko na mukhang maganda naman yung kulay, ayan yung kulay niya is medyo dark red naman. Ayan, so since na parang ang ganda rin naman yung tingnan, kaya napagdesisyonan ko na pati yung likod, papaint ko na rin para at least maganda siyang tingnan, pantay sila yung likod sa kaya harap. Ayan, so may primer na rin siya. Ayan, so nilagyan na nila yung primer, tapos pinapatayo na nila. So kung mapapansin nyo dito guys, meron pa siyang wheel spacer. So sinadya ko talaga na wag munang tanggalin. Kasi gusto kong i-try muna yung mags na may wheel spacer sa likod. Gusto ko yung i-check kung acceptable ba siya sa akin, kung labas na labas siya, baka maganda sa paningin ko, yung mga ganun ba. So kaya dyan kung mapapansin nyo, hindi ko pa muna siya pinatanggal. Pero ang plan talaga, syempre tatanggalin din naman. At ayun na nga, pinatanggal ko na rin, hindi ko lang na-videohan. So nung trinay kasi namin yung mag, sobrang labas na labas talaga siya. So mukha na siyang joke, so hindi na siya magandang tingnan. Ayan, kasi sumakit yung ulo ko that time, kaya hindi ko talaga siya na-videohan. Ayan, napabili pa nga ng gamot para makainom na ako agad. So so yun guys, natapos din, kaso hindi ko na-videohan yung pagkatapos mismo kasi sumakit talaga yung ulo ko. So medyo tumamlay ako doon nang nandun na ako, kaya napabili ako ng gamot kasi sumakit talaga yung ulo ko. Siguro dahil doon sa pagpapaint, pinapaint ko rin kasi yung diba nakita nyo sa video, pinapaint ko rin yung caliper ko, para naisip ko kasi
para isahan na lang kasi hirap pala tanggalin ng mugs. Normally kasi mga ganyan, yung pag-paint ng caliper, ako na yung gumagawa nun eh. Sa ano ko, sa coach ko dati, sa Torretory, ganun din yung ginagawa, ako lang nag-paint nun eh. Pero na-realize ko na mahirap pala siya kasi ang bigat-bigat din talaga ng gulong ng ano nito, ang laki. Kaya yan, pinagdesisyonan ko na lang na ano na lang talaga siya, na pa-paint ko na lang kasi eventually for sure may isip ko pa rin yun eh, na ipe-paint siya, kaya pinapaint ko na lang. So yun, kaya sumakit ang ulo ko in short. Tapos hindi ko na rin masyadong nasubaybayan kung paano nila ginawa kasi nagpahinga na rin ako kasi ang tagal na parang sobrang tagal ko rin tumatayo dahil pinapanood ko talaga kung ano mga ginagawa nila. Tapos ang tagal din ng waiting time kasi yun nga, nag-paint. Tapos ano ba nangyari, bakit man tagal na, basta tumagal siya. So parang 4 hours yung nangyari na pag-install nila ng mugs na yon. So yun nga, siguro hindi ko sure kung bakit biglang parang yung latter part na ng installation medyo na rin sila, nag-lie low sila. Parang yung una kasi medyo excited din sila sa pag-install ko na, pero nung eventually hindi ko alam, parang sumabay sila sa sama ng pakiramdam ko kasi ang tagal na rin nilang gumalaw yung nandun. So parang kailangan sabihin ko na okay na ba, mahigpit na ba to, mga ganon, na-check na ba yung ano. Tapos kung yung sensor ko, kung hindi ko pa tinanong, actually ako nung nagkabit ng sensor isa-isa kasi nga nag-worry ako na baka misplace. So yung mga ganon. So I think yan lang yung medyo disappointment side. Hindi ko alam kung bakit ganon, pero anyway, pero may mga masisipag naman sila na siguro I don't know kung anong nangyari sa kanila. So yun nga, in short, hindi ko na na-videohan lahat. Hindi ko na na-videohan yung before, yung before, na-videohan ko pa siya. Yung after na na-install ko na lahat dun sa shop, hindi na. Pero later on, pag binuo ko na yung video na to, pagdating ko sa bahay, bibidyohan ko din naman, pero ma-appreciate nyo rin kung anong itsura niya. Okay? So yun lang, ang haba na ng video na to actually, dahil sa mga explanation ko. Pero at least tapos na. Ano mong sabihin ko, for me worth it siya, kasi yung unang tingin ko pa lang sa personal ng mugs, ang ganda talaga niya, na-appreciate ko talaga siya, yung Black Mamba. So ang ganda niyang tingnan sa personal talaga. Para siyang premium mugs, maganda yun. Sa yung logo niya ang ganda. So anyway, in short, sulit siya for me, worth it yung pagkaka-install ko nung. Tapos ang galing nga, labas na labas siya talaga. So yun na guys, pakita ko na lang sa inyo, no? Medyo halata po sa mukha ko na I'm not feeling well, no? So yun lang guys, see you later.